Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po nanonood. Please click mo ng Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Subiri, ayaw imbestigahan ang gentleman's agreement ni Duterte. At sa Kongreso naman, ayon kay Speaker Romualdez, tuloy na ang investigasyon sa kanilang hanay sa Kongreso. Yan guys, yan ang mainit na balita. Dahil nga, di ba, nag-file ng resolusyon itong si Senator Rizal Ontiveros. Kailangan malaman kung ano ba talaga nangyari sa gentleman's agreement dahil sinasabi ngayon ng China na may kasunduan sa ilalim ni Duterte. So, tingnan natin guys kung ano ang sabi mismo nitong si Subiri. Sabi niya, Subiri rejects Senate inquiry on Duterte. Secret deal with China. House to proceed with proof. So, yun, tuloy nga at ayaw naman ni Subiri. Kasi, hindi natin maintindihan itong si Subiri, di ba? Ang sinasabi niya, politika lang daw. Ang lahat ng ito. Hindi niya naisip na security to, national security to, at sovereignty ng ating bayan. So, sabi niya mismo Subiri, guys, ito sabi niya, I don't want this to be a political circus or witch hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sasabihin ng grupo mo, pro-Marcos kayo. Kapag kinampihan mo naman ang China, pro-Duterte, ito. So, parang nagiging politika. So, napakababaw, guys. Diba? Napakababaw ni Subiri. Ang dahilan niya. Ano to, pinoprotektahan lang ba nito si Duterte? Di ba? Bakit parang pag naging malapit sa kanya, ayaw niyang paimbestiga. So, naalala niyo si Pastor Kibuloy, di ba? Ilang beses lang, di ba? Pinapasubpina ni Rizal Ontiveros tong si Apollo Kibuloy. Hindi kagad to umaksyon. So, bago siya umaksyon, may mga dahilan pa. Hanggang sa umabot na sa warrant of arrest. Halos ayaw niyang pirmahan guys yung warrant of arrest. Pero siguro na pressure na, ayun, pinirmahan niya ni Subiri. Diba? So, ang kapakanan ng ating bayan dito, ang ating pinaglalaban. Bakit napakababaw nitong si Subiri? Diba? Bakit parang ayaw niyang maimbestiga nitong si Duterte? Kasi siya lang naman talaga nakakaalam niyan. At sila yung may kapangyarihan bilang Senado, di ba? In aid of legislation para hindi na nga maulit yan. At managot ang dapat managot. Kung wala namang tinatago si Duterte, bakit hindi niya harapin, di ba? Parang ICC lang din, puro hiwas sila, di ba? So, kailangan mo naman ng taong bayan. Meron ba talaga at ano ba ang naging benepisyo ng Pilipino dyan? O baka naman, di ba? Mga Duterte lang ang nakinabang dito, guys. Di natin masabi kasi sobrang tahimik ng kanilang pamilya. Di ba? Alam natin si Sara, di ba? Talagang no comment siya sa lahat ng issue sa West Philippine Sea. Di ba? Kaya itong si Subiri, di natin maintindihan, guys. Di ba? Sabi niya, maka-Pilipino daw siya, pero ngayon, di ba? Investigasyon sa national security natin, sa sovereignty natin. Politika lang daw ang lahat. Paano naging politika? Kasama na yung politika, pero hindi yan main reason kung bakit i-imbestiga, kailangan imbestigahan. Kasi nga, nakompromise na yung ating resources. Kasi marami tayong yaman dagat dyan sa West Philippines na talagang kailangan ipaglaban na kung saan ay naging tuta nga itong si Duterte sa China na magpasa hanggang ng mga yun. Diba? Nilalabas nila ang kanilang mga narrative. So, wala tayong maasahan sa Senado guys. Burado na. Buti pa nga itong si Senator Rizal Ontiveros, di ba? Talagang matapang. Pag kailangan imbestigan, iimbestigan. Kita nyo yun, guys, di ba? Kay Kibuloy, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya natakot. Paderang binangga niya, pero siya pa rin ang nanalo. At siyempre, kailangan natin suportahan pag mga ganun. Pero dito, wala, binasura nga ni Subiri. Pero, yung kaso naman na pinipilit na PIDEA leaks, di ba? Yung investigasyon, tinuloy ni
Di ba to, na may basbas nitong si Subiri? Kasi ganun guys, kailangan basbasan muna nung Senate President. Di ba? Binasbasan niya kagad yun. Eh, ang tinuturong dahilan doon si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Yung kasiraan sa kanya. Na talaga namang ang dami nagalit kay Bato. Lalo na yung mga loyalista. At buti na lang, di ba guys? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Meron pa tayong kongreso na sa ayot at gusto ni Subiri, matutuloy to. Sabi ni Romualdez, sa mismo nagsalita guys, speaker to. Pag sinabi ng speaker, malamang sa alamang, tuloy na tuloy to. Ang sabi ni speaker, in the exercise of our oversight powers, we will direct the appropriate House Committee to conduct an inquiry in aid of legislation to determine adverse impact of such as agreement on our national interests, particularly our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. Yan ang mga politician guys, di ba? So, tayo, hindi naman tayo makamarcos, makaromualdez, pero sa puntong ito, talagang tama sila. Buti na lang, matibay ang paninindigan ng Kongreso at talagang magkakaalaman dito. At sana, ipatawag talaga itong si Duterte para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung pinagsasabi niya na gentleman's agreement, special arrangement, at kung ano-ano pa. Kasi mabigat, nagsasalita na ngayon ng China, naglalabas ng mga official statement nila na kailangan talaga may imbestigahan na para sa taong bayan. Di ba? Kasi kung hahayaan lang to ba, hay lang si Duterte guys, hindi natin alam kung ano nakuha pakinabang dito. Di ba? Kasi talagang napakatahimik nila. Even si Sara, di ba? No comment siya, kaya maraming nananawagan na magsalita ka na. Pero wala pa rin siyang nilalabas na statement against sa China. Pero yung mga ordinaryong tao na kagaya natin, di ba guys? Yung nagtitinda ng isda sa palengke, nagtitinda ng asin, nagtataho, pag tinanong mo sa West Philippine Sea ay palaban at naninindigan sa atin yan. Pero pagdating dito sa Vice President, nga lang, wala siyang sinasabi. So, kaya guys, ano masasabi nyo dito dito kay Subiri? Tama ba na namumuliti ka lang daw pagka inimbestiga sa yung gentleman's agreement ni Duterte o pinoprotektahan lang itong si Duterte? Diba? Kaya guys, magsuri tayo sa mga binoboto natin, nakikita natin kung sa interest ng bayan, dapat walang kaibigan dyan. Diba? Walang kaibigan talaga dyan. Parang kay Rizal Tiberes, diba? Pinanatan talaga si Kibuloy. Pero hanggang ngayon, nagtatago pa. So, yun guys, malaya kayo mag-comment. Kung sa tingin nyo, itong si Subiri, nabumuliti ka lang daw, o ayaw lang imbestigahan itong si Duterte. Kasi kailangan natin malaman to guys, karapatan natin bilang isang Pilipino, lalo pat nakasalalay dito ang next generation. Yung resources natin yan, yung yaman ng West Philippine Sea. Alright guys, dito naman po mga yung susunod ko lang.